Ang laki ng pinagbago mo, Elias. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Presidente ng Pilipinas ang kakalabanin mo. Kahit siya pa si Satanas, lalabanan ko siya. Dahil malaki ang atraso niya sa akin. Lalong-lalo na si Calvin. Elias, nagluluksa din naman ako sa kamatayan ng mga mahal natin sa buhay. Pero hindi ba ilalagay mo na naman ang sarili mo sa kapahamakan? Ito ba ang gusto nila? Yan ba ang gusto mo? Kung hindi ako kikilos, Nimpa, marami ang matutulad sa akin. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, at sa lahat ng mga tagapalangga. At simula pa noon, pinaglalaruan na ng mga mayayaman at makapangyarihan sa lipunan ng mga mahihirap. Kaya tatapusin kong paghahari-harian nila. Dahil tapos na ang panahon nila. Antonio, gusto ko sana sabihin ito ng personal sa'yo. In-appoint na kita ng Customs Chief. Ang alam ko lang sa buhay, bumuo at magpatakbo ng sindikato. Wala akong alam sa politika. Madali ng pag-aralan niyo, Antonio, pag nasa loob ka na. Ang mahalaga, kumita tayo ng limpak-limpak. Hindi talaga ako nagkamali ng pagkampi sa'yo. Gusto ko lang sanang magkatasang mabuti ang kaban ng bayan, Antonio. At pasulit naman ang sinakripisyo mo. Lahat tayo kailangan humiga sa pera. Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Wala kayong karapatan ng pilihan! Wala kayong pilihan! May karapatan kaming sabihin sa loob namin bilang mamamayan! Walang aalis! Walang aalis! Kaya dumarami tuloy itong mga mahihirap na naunsyamit, tumutuligsa dyan kay William. So, kahit anong gawin nila, wala talaga silang laban. Kaalyado ni Presidente William ang mga mayayamang politiko at negosyante. Ayan, mas lalo siyang makapangyarihan ngayon. At ang balita, gumagawa na ng paraan si William para maibigay kay Antonio ang pinakamataas na posisyon sa Departamento ng Customs. E di lalo silang yayaman. At dahil hawak nila ang departamentong yan, wala nang kahirap-hirap ang operasyon nilang droga na maglabas-masok sa bansa. Ano pa nakuha mong impormasyon, Hugo? Ayon doon sa source natin sa loob, magkakaroon doon ng isang malaking selebrasyon. Isang pribadong dinner event na gagawin doon sa bagong biling mansyon ni William. At kasama roon ang mga kung sino-sinong mga politiko, mayayaman ng mga negosyante, at kung sino-sino pang iba. Dahil ipakikilala raw ni William ang kanyang anak na babae. May anak palang babae si William. Opo, senyor. Hindi lang po natin natiktikan nung nagawa ng ito pala ay pinalaki sa ibang bansa. Magagaling daw ng Amerika yung babae.
Sa gabing yan tayo atake. Sa gabing yan natin pababagsakin ng presidente at ang lahat ng mga kalyado niya. Dahil tapos na ang maliligayang araw nilang lahat. Pasok po. Nak, Ah, regalo ko para sa'yo. parang napakamahal naman yan. Hindi. Man. Susot ko, ha? Sobrang ganda po. Pero, ano pong okasyon? Anak, sa linggong ito, pakikilala kita sa mga kapartido ko, mga kalinyado ko sa politika at sa negosyo. Paghahanda natin ang gabing yun, anak, ha? Ang dami nito. Kulang pa yan. Marami pa tayong parating mamayang hapon. Bawat balang ginamit ni Calvin, Antonio at William sa pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay, ibabalik natin sa kanila ng 10 ulit. Pupulbusin natin pati mga kaluluwa nila. Alright, good evening everyone! Ngayong gabi, tinipon niya tayong lahat para ipaabot niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Ladies and gentlemen, let us all welcome ang ating presidente, Sir William Romero. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at pinamulakan nyo ang invitasyon ko sa salusan ito. Bago ko lang po ako sa pwesto. At alam ko pong marami pang gagawin
sa pag-ayos ng ating bansa. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko, kaya ko. At maraming salamat sa binigay niyong pagtiwala sa akin. Isa pong masayang pagdiriwang sa tagumpay nating lahat. Para sa ating po ito, mga kaibigan, mga kalyado sa politika, sa negosyo, sa mga kaibigan ko. Kasama ko po kayong lahat sa tagumpay na to. Bayanin kong gamitin ko na ang pagkakataon ito para ipakilala sa inyong lahat ang pinakamamahal ko sa buhay. Milyon-milyon ang tumatawag sa akin ng tatay. Pero sa totoo lang, isa lang po ang anak ko. At araw-araw ay sinisikap kong maging tatay. Wala ang magiging kulay ng gabi na ito. Dahil ngayong gabi, sisingilin ko silang lahat. Tayo na! Ngayon, muli nating pasalubungan ng palakpakan ang aking anak, si Vanessa Romero. Siya yung anak ni William. Parang mangyayaring anak ni William yan, kaibigan ni Elias yan. Ako na lang! Hindi! Mo! Hindi! Ako na lang patayin mo! Hindi ko rin alam kung anong palabas ni William. Anak, hindi ka. Kaharap mo ang pinakamakapangyarihan na tao sa buong Pilipinas.
Ito po ang aking unikaya, the first daughter, Vanessa Romero. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nice to meet you, ma'am. Thank you, small. Nice meeting you. You're so pretty. Pareho. Remember nung pareho tayong pulis? May naikwento ko sa iyong madre. Yung kursunada mo? Sister Grace. Yun si Vanessa. Yung anak ko sa madre. Demonyo ka talaga. Pero kung totoong anak mo nga yan, paano mo nakuha ang loob niya ni kaibigan ni Elias yan? Akala ko patay na yung babae niya eh. Pareho. Remember nung linusob natin si Elias? Ha? Nakasal ni Paeng. Yun, kasabay nun natuntun ni Rebecca. Na matagal ko nang hinahanap. Na anak ko sa madre. Yun si Vanessa. Nabaril siya sa ulo. At nawala ng alaala. Siniswerte ka pa rin talaga. Napaganda pa yung napuruan siya sa ulo. Si Satanas na ang gumawa ng paraan para magkasama kayo ulit ng anak mo. Ikaw talaga. Ayos, ganun pala. Pwes, hindi na rin niya maalala kung gaano siya kagalit sa akin. Tsaka ngayon ko lang napansin, ha? Sobrang ganda pala ng anak mo pag naayusan. Kevin, ito seryoso ako. Ni daliri, huwag na huwag mong gantiin. Ikaw tumba kita. Relax, Mr. President. Wala naman siguro masama kung magpapakilala ako sa anak ko. Ben! Dali! Pare,